Ang client natin, galing pa ng Rosario, Cavite, dumayo rito para ma-experience yung gupit natin. So, start tayo. Gumamit tayo ng number 3 na clipper guard dito sa gilid. Ang gusto niyang gupit ay bar spade na naka-side part. So, try natin sa kanyang buhok. Dito naman sa likod, gamit tayo ng number 6 na clipper guard para hindi mapuwersa yung pagkakanipis. Yung tubo ng buhok sa part ng kanyang likod ay nakasalubong, kumbaga hindi siya maayos, kaya hindi natin pupwersahin ang nipis ng likod nito. Gamit tayo ng trimmer, gawa tayo ng pa-carve na lines dito papunta sa may kanyang noo, and then pa-carve din dito. Magiging pattern niya natin sa paggawa natin ng pagbe-blend natin mamaya. Yung mababa lang para suwabe lang yung dating ng fade na o bar spade na ating gagawin para sa kanya. And then ibikat na natin yung likod. Yung, para isahan lang na pasada ng ating trimmer. And then gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Unti-unti sa pagbe-blend nito. Hindi ako nagre-rekta ng zero agad dito kasi napupwersa yung pagnipis. Minsan tumataas. Hindi nasusunod yung ating ginagawa. And then half guard o 0.5 clipper guard pagkatapos ng number 1. Unti-unti kasi mas maganda yung nakikita natin yung pag-transition niya ay unti-unti. At yung gusto nating sukat ay nasusunod. And then zero close gamit ang ating fade blade para sa pagbura ng guideline. Ganyan lang yung simpleng proseso kapag gumagawa tayo ng bar spade. Hindi ito mahirap. Pakanto-kanto lang ng clipper, yung kanto ng talim pala ng clipper para hindi siya mapuwersa ang pagkakanipis nito. Kasi minsan kapag nawawalan tayo ng control, makikita natin nag-iiba na yung hugis ng gupit na ating ginagawa o maaaring mapataas ito. Gamit tayo ng tining scissor sa pagtanggal ng mga bumubuong buhok. Kapag may luba kasi yung anit, yung dulo ng buhok, naiipon yan. Ang inyong makikita parang makapal. And then bawasan natin yung haba dito sa may part ng likod. Putulan natin. Tapos textured lang natin yung taas. Bakit hindi natin pinutulan yung haba? Sakto pa naman yung haba niya at yun din ang gusto ng ating client. Huwag na masyadong iiklian. Texture lang natin para kapag ating ibinulyum yan o ginawa ng side part, masusunod yung buhok kapag hindi masyadong maikli. Kapag manipis yung dulo o magaan ito, mas maganda siyang lagyan ng hair pomade. Tapos bawasan din natin yung bangs sa pamamagitan ng pag-texture o pag-point cutting. And then basain at ahitan ito. Ito yung mga simpleng pamamaraan kapag kayo ay gagawa ng gupit na ganito. And then i-blower natin. Kasi binasa ko yan kanina para matuyo. Blower natin, gamitan natin ng suklay na ruler, and then lagyan natin ng pomade na konti. Konting pomade lang para suwabe lang, hindi siya masyadong mabigat sa buhok kapag sakto lang yung pomade na ating ilalagay. Nagpapasalamat din ako sa ating client na model natin today dahil dumayo pa siya galing sa Cavite. Ayun, napangiti naman si Kuya. Maraming salamat mga kabarberos.